Ayun, sulit. Yes, si Powder. Ayun, pinakasulit talaga Duterte. Alam niyo, pwede ba dito sa harap yung mga aspirants para maging part na ng orientation, lahat, alam nyo na yung lahat na ano, bigyan nyo na ako ng mga kahit mga 1 oras at kalahati. Ayos, ayos. Diba? So, isang bagsak ng Duterte para sa taga Bulacan. Yun. Isang bagsak na Duterte para sa mga taga Quezon. Ay, Quezon City pala kasi Quezon. Lahat yung suglan na kuyan ako noon kahapon. Quezon City. Naku, pangit ang daan ng Quezon. Siguro na bulsa rin yung budget ko. Hindi natin alam. Saka isang bagsak na Duterte ng Montalban Rizal. Ayun. Isang bagsak na Duterte para sa NCR. Isang bagsak pa sa NCR. Ayun. Isang bagsak na lang Cavite. Bigyan tayo isang bagsak ulit ng Cavite. Ayun, pinakasulit yun Duterte. Isang bagsak para sa Bataan. Ayun, may hindi pa nabanggit. Alam ko marami pang chapter tayo dito na hindi pa talaga na officially open. Pero hindi matatapos ang taon na to, nalaman nyo rin yung ibang chapter na open na rin, no? So yes, meron tayong Laguna, Valenzuela, marami pa tayong ma-install na chapter sa Luzon. Kaya, Sabihin Laguna. sinabi ko nga sa asawa ko kagabi, gusto ko na lumipat ng Luzon. Kasi kung marami kami doon sa Cebu, mas marami na ngayon ng Luzon. Kung palakpakan natin yung DRT Luzon. Diba? So, isa, raise your hands, yung mga aspirants natin. Dami pa, no? Hindi pa ito na, wala pang, hindi pa napalo. Hindi pa napalo. Wala pa. Ngayon, makakatikim kayo ng palo sa akin, no? Saglit lang. Hindi, walang palo. Ganito, yung aspirants natin ngayon for rotation, pagpaliban muna natin yung initiation, no? So, i-welcome na lang natin sila as official leader na. Kasi, official event, official right, so welcome aspirants, no? Swerte naman ito, nakawala sa ano? No? Oo, nakalibre. Kasi official event to ng DRT, pagpaliban yung ano basta may official event na ganitong Pero para malaman din ng mga aspirants natin, nagsimula tayo 2015 pa. So wala pa si Duterte, hindi pa naging presidente, no? Nilikon ko yung mga riders sa Cebu, nag-ride kami para patakbuhin si Tatay Digong for president. Kasi nga, siya lang yung tumatakbo presidente, siya lang yung umiikot sa buong Pilipinas, dala ang federal system of government. Yun ang na-catch up ng atensyon ko kay Tatay Digong. Kasi nga, kung federal pa yung sistema natin, wala naghihirap sa mga probinsya, di ba? Paano hindi na-push yung Tatay Digong? Kasi ayaw ng mga congressman na ma-push yung federal. Wala na silang budget. Ma-abolish yung Congress pag federal system. So hindi talaga na-push. I hope sa mga apo natin, sa mga anak natin, ma-push yung federal system of government. Yan lang ang ano natin. So yun, yung nalikod yung mga riders, nag-signing campaign kami, patakbuhin sa Tatay Digong, hanggang sa nakuha ako sa PDP Laban, naging officer ako ng PDP Laban sa Cebu, sa Region 7. So hanggang sa nag-campaign, hanggang tumakbo sa Tatay Digong, hanggang nabuo ang DRT Philippines. No? Una, yung pangalan namin, Rodrigo Roa Duterte Riders Club. Ang pangit pakinggan, di ba? Hanggang sa nag-registro kami ng SEC, Duterte Riders Team, Cebu Incorporated. Wala akong plano na aabot dito sa Luzon, aabot sa Mindanao, kasi yung tinayo kong grupo sa Cebu lang. Di ba? Pero hindi natin mapigil yung mga Pilipino. Mahal nila mga Duterte. Tama? Kaya noong 2017, dumating sa punto na nag-ikot na yung mga member namin sa Cebu. Nagtayo ng grupo, sa Bohol, sa Negros,
sa Leyte, hanggang sa 2019 umabot kami sa Bulacan, di ba? Skap Vargas. Ayun. Unang chapter ng DRT is ang Bulacan. Tapos sumunod yung Montalban Rizal. Meron pa tayo dating San Juan, may Caloocan, di ba? Ewan ko sa kanila, hindi naman natin pinipilit na magkumukuha ng mga membro. No? Kaya yung DRT from 2015 hanggang ngayon sa kasulukuyan, mabot na tayo sa 86